marami kasi yung nagtatanong ano daw yung pinakamalaking gulong o yung pinakamalapad na gulong na mag-fit dito sa ating YTX. So ito, i-share ko na itong ginawa ko dito sa aking YTX. I-detalye ko na rin kung paano ginawa ko. So bago natin umpisahan, konting punas muna siguro dito sa gulong ko dahil ang dumi-dumi, oh. Nag-uulan din kasi kaya ano eh, hindi maiwasan natatalsikan ng tubig ulan. So ayan, punas na ako sandali tapos discussion na tayo. A few moments later. So ito na, umpisa na natin. Specifically, itong ginawa ko to is yung walang tanggalan ng front fender o yung ating tapalodo hindi na tinanggal, or yung sinasabi lang stock pa rin. So ganito, yung gulong ko, regardless of brand to, yung kinabit kong gulong is 180 rim 17. So ito yung pinakamalaki na pupwede na gagamitin dito sa ating YTX na naka-stock fender pa rin tayo. Meron konting pagbabago, meron lang konting adjustment, meron lang tinanggal. So ayun. So aside from that, ang rim ko is 215 by 17. So ibig sabihin 2.15 inches yung sukat ng rim. Inner size to, sa loob tayo magsusukat ng 2.15. Or specifically, basta itong hanapin nyo yung 2.15 by 17. So ganito na yung ginawa ko. Dito sa loob ng ating fender, ayan, kung mapapansin ninyo, wala na yung metal nya. So yung sinasabi kong metal, ito yon, tinanggal ko na. Actually kasi ito ay patigas lang. Ayan, ayan, para makita nyo ng gusto. Ayan yung itsura nya. Ayan, ito ay nakaipit dito sa may part na yan, doon sa loob. Nakaipit yan dyan. Awan ko kung anong purpose niya, kung for protection or para patigas ito, para kung parang useless eh sa akin, sa akin lang, okay lang naman na tinanggal ko. So hindi naman siya umaalog, or sadya talagang linagyan lang nila. Maybe ang isang pwedeng purpose ito is yung para pagka halimbawa ang daming putik, nadaan ka sa putikan, tapos imbis na kumayod dun sa mismong plastic na fender, dito siya kakayod yung mga putik sa malilinisan. Kahit paano, ninipis lang ng konti yung putik. Yun siguro. But then, tuloy tayo. Aside from that, ewan ko kung nakikita ninyo, hindi ako sure kung kita eh, pero ayan, ito yung yan, yung tinuturo kong yan yung bolts na bolt nitong fender. So ito siya, actually ito yung stock o yung original na bolts.
Apat, yung apat na yan. Yan, tinanggal ko na rin yan. At pinalitan ko ng... Ang ipinalit ko ay ganitong klase. Ayan. Screw type siya na flathead. Ano ang purpose? Para hindi sumayad tong gilid ng rim pagka isasalpak yung gulong. At the same time, to play safe dito sa ating rim. Play safe dito sa ating rim kasi kung titignan nyo, halos lapit na eh. So medyo ma-disalign ka ng konti, kakayurin niya yung rim. Kaya ako ginanon para lumayo. Papakita ko na rin yung distansya. Tignan nyo yung difference. Ito yan eh, oh. Tignan yung difference, ha. Ito, yung edge nito, yan ay nakakapit dun sa fender. Tignan yung kumpara nyo dun. Diba may nakausli? Eh dito sa flat, ayan, yung flat pasok hanggang dito eh. So halos walang ano, nasa siguro 10 millimeters difference. Maliit, kung sa maliit sasabihin nyo, pero malaking bagay yung mararamdaman nyo yung pagka linagay nyo tong gulong. Pagka ganito na yung size ng gulong nyo, yung ibang ginagawa pagka hindi nagpalit ng bolts, hindi muna nila pabobombahan bago isalpak. Ngayon pagka nakasalpak na, sa kanila bobombahan para hindi sumayad doon sa bolt dito. Kaya ganun na nangyari. So ayun, ito nabibili naman to sa ano eh, sa mga hardware. Sa mga hardware o kahit sa motorcycle parts yata meron ito eh. Basta nagagawin nyo lang, baunin nyo na lang tong bolt na to, tapos sabihin nyo yung ka-size nyan. Yung ka-size nya, pero ang ulo is flat yung ulo na pang screw type or Phillips screw. Phillips screwdriver ang ano, instead na millimeter wrench. So yun, kaya naisalpak ko tong aking 180 by 17 na gulong sa aking rim na 215 by 17. Yung tanong ng iba, kaya bang 2.5 o 2.50 na rim? Sa palagay ko kaya pa ang 2.5 na rim, pero yung rim, since ganun nakalapad, I don't think nakakayanin pa ang 180 by 17. Ang mangyayari nun, it's either magna 90 by 17 ka ng gulong, or yung ka-size ng stock na 300. Ayun. Or pwede ring 90 over 80 by 17. Ang mangyayari nun, malapad tignan na lowered. Mas magandang tignan. Eh, yun nga yung isang mali ko rin eh. Para mas maganda nga yata pagka 2.5 yung ginamit ko. But then, satisfied naman na ako. Tignan nyo yung difference. Ayan o. Yan ang itsura niya sa front eh. Malaki na rin. So, yan. Yung mga nagbabalak, so panoorin nyo lang tong video na to. Tapos total, nai-explain ka man step by step. Ganun lang ang gagawin nyo. So makakapagkabit na kayo ng ganito kalalaking gulong. Pagka bigger than this naman ang ilalagay nyo, may nagtatanong 11080 or 11070. Mukhang malabo na magkakasya kung sa stock fender pa rin. Otherwise, magpapalit kayo ng fender, o kaya tatanggalin nyo na interamente, wala nang fender sa harap. So yun ang isang downside, tatanggalin ng fender kung gusto mo talaga ng pagkalaki-laking gulong. So
ulitin ko, ang pinaka malapad na rim na pwede is 2.50 rim 17. 2.5 2.50. Tapos ang gulong is 180 by 17. Ayun. So kung gusto niyo naman na ganito nga, na pwede pa rin yung stock fender, 100/80 by 17. Tapos ang rim nyo is 2.15 by 17. So ayun, sana nakapagbigay ulit ako ng magandang ideya para sa ating mga YTX users. And then abangan nyo rin yung susunod, yung sa likod naman ang i-discuss ko. Maraming salamat.